BBS Pico Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 12:10. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matugang uyan headlines kan mga bareta ang unyal daw na Lunes sa lado nasyonal. Indonesian Coast Guard as in Philippine Coast Guard planong magkaigwanin mas dakol na maritime collaborations. Pagpapatalsik sa staff as in man ambassador kan Embahada kan China sa Pilipinas, liwat na binuhay kasunod kan insidente duman sa Ayungin Shoal. Fever transmission digdi sa nasyon, kontrolado na kasunod kan depopulation sa infected na baka asin kanding. Sa iba pang headlines kan mga bareta, Congressman Elry Villafuerte, kumpiyansang aaprobaran kan Senado ang propwestong amyenda sa Rice Tarification Law. Sa lado lokal, Department of Agriculture sa Bicol, piyeng kaminar ang mga lokal na gobyerno na mag-aprobechar kan mga proyekto sa lindungkan na Philippine Rural Development Project. Sa luwas ka nasyon, mga nagadan sa Hajj Pilgrims, nagpakol na sa sobrang 1,000. At yan ang detalyes. Ngunya sa detalyes na kitakan mga bareta, naenot na bareta atod sa Indo, kan lokal na gobyerno kan kamaligan sa pamayon ni Mayor Jano Ebardalosa. Nagpaplanuhan na kan Indonesian Coast Guard, as in man Philippine Coast Guard, kung paano paurog na mapahewas ang sa inang kolaborasyon para maitulod ang mas maewas na maritime cooperation. Ini kasunod kan meeting na ginibo sa pagultanan kan duwang Coast Guard kung sa inapag-urulayan digdi ang posibilidad kan joint training. Nagkapirang maritime challenges as iba pang aspeto kan bilateral relationship sa pagultanan kan duwang nasyon. Kana Sabado, nagbisita sa Pilipinas ang Indonesian Coast Guard sa panginot ni Director of Sea Operation Basre Mustare na mainit man na pig-recibe ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan. Sigon sa tagapagtaram kan Philippine Coast Guard, nagsentro ang naging meeting kan duwa sa pag-ultanan o sa pagsimbag sa mga problema sa kadagatan asin pagpakusog sa indang kapabilidad, maritime law enforcement, siringman and maritime o marine environment protection. Sinabi ni Gavan na ang pangaipon na magkaigwanin standard protocol and procedure para sa mga miyembro kan ASEAN Coast Guard Forum, partikular na ang Southeast Asia Protocols for Engagement as in man sea between Coast Guard and other maritime law enforcement agencies. Ang sinabit ng protocol ini malatag nin mga common guidelines para man sa ASEAN Coast Guards sa panahon kan mga engkwentro sa kadagatan. Pigbisita kan Indonesian Coast Guard ang nagkapirang mga importanteng pasilidad kan Philippine Coast Guard, arog na sana kan Fleet Education Training Development Institute na yaon duman sa Balagtas, Bulacan, asin man ang capital ship kan Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino. Yan bastante sa iba pang mga barata sa lado lokal. Bakong normal na level kan mga spring sources asin man illegal na paggamit kan booster pumps, rason sa kakulangan ng tubig kan MNWD. Detalyes, Boyet Paderes. Mayong ibang nahihiling na problema ang Metropolitan Naga Water District sa Urual daw na parehas sa distribusyon kan supply ng tubig sa nagkakapirang barangay sa Naga asin pagtaraid na banwaan. Huli sa aday panormal ang level kan spring source sa anayan asin rumangrap sa pili maginanda ko lang problema kan Water District ang mga illegal na booster pump. Sigon kay Chapi de la Cruz kan MNWD, bagaman nakakamati na ng pag-uran-uran dahil pa ini bastante para magpuo na
normalize ang level kan spring sources sa mga elevated man na area o mga haralangkaw na lugar. Ang pagluya o pagkabara kan supply ng tubig pun alas 6 ning aga sagod alas 9 ning banggi kabusakan paggamit kan booster pump. Sa ngunyan, papadagos ang pangapudan kan sa indang opisina sa illegal na pagtakod kan booster pump. Advice kani sa mga konsumidores na magtipo na sa naling tubig o bagaman maghalat sa water lorry na ipinapadara kan sa indang opisina. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Welcome tayo mga bareta sa lado nasyonal. Liwat na binuhay ang pangapudan na patalsikon o pauliuna sa China. Ang staff asin man ambassador kan Chinese Embassy na nakabase digdi sa Pilipinas kasunod kan seryosong insidente duman sa Ayungin Shoal kan Hunyo 17 kan presenteng taon. Sigon sa maritime law expert na si Dr. J. Batong Bakal, daiman daan nagigibo kan mga ini ang sa indang obligasyon para man sa pagpapusog kan diplomatikong relasyon. Daiman na subuot nakakatabang ang embahada kan China sa pagsimbag sa nagapadagos sa mga isyu katakod sa West Philippine Sea na nasa loob kan Exclusive Economic Zone kan Pilipinas. Sinabi kan opisyal, maski nga ni seryoso ang nangyari matapos na maputulanin muro ang saro sa tropa ka nasyon, daiman ini o bako ina ang rason para man magkagera imbes da pakarahayon ko ta na sa paikan diplomasya asin man sa matuninong na paagi. Sa ngunyan, ang nagsiserving Chinese Ambassador to the Philippines, iyo si Wang Xilian. Anainot naman na pagrekomendar ka nagkapirang senador na pauliuna sa China ninhuli man sa paoro-otro na agresibong aksyon kan China sa West Philippine Sea, kabali na ang pambubomba kan water cannon sa mga barko kan Pilipinas. Alagad na inot naman na sinabi ka ito ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dahil kaipuhan na e-expel si Wang Xilian ninhulita maski na ribayan ini nin bagong envoy padagos daang ipapahayag ang naratibo oposisyon kan China pag-abot sa mga isyu sa pig-aaragawan na kadagatan. Mientras tanto sa mga bareta kita sa lado lokal, PNP Naga nagpahimutik na may pinipili sinda sa checkpoint. Oka Esmenda sa detalyes. BBS, Basta Bareta. Pinahimutikan ni City Director Erwin Rebellion ang pareta na pinagapipili lang kanaga City PNP Pensindan checkpoint. Sigon ki Rebellion, pon kan siya magtukaw hinali niya na ang siring na mga nangyayari na sa ginigipong checkpoint, partikular na ang one time, big time na nagpipili sinda imbes sa gabos na nag-agi sa sindang ginigipong checkpoint. Ini ang sindang pinagpapara tanganing sitaron o kaya hagadan kan magkakanigong mga dokumento. Ini katakod naman ka nag-viral na post na ka na sarong official kang LTO na kung saan sa sarong checkpoint naman sa Quezon City nanutaran ang pag-checkpoint solamente mga motorsiklo mantang an ibang mga sasakyan an matrayon po nakakaagi sa sindang checkpoint. Alagad adigdi sa Naga City Sigon Rebellion an Naga City PNP binari na ang siring na istorya po kan siya ang maging City Director. Si Colonel Erwin Rebellion, in-emphasize ko talaga na hindi man lang po motor ang tumatakbo sa kalsada, may mga four wheels. And besides, ito nga yung pinakamalaking aspirin po. Mayroon po tayong impounded na motor. That means to say na hindi lang po motor. Hindi lang po motor ang chinecheck natin. Besides, sabi ko nga, naputo lang kanina, ito yung mga pwedeng nagtatransport ng droga kasi long haul, if you're going to travel or to carry illegal drugs, hindi pwede sa motor yan kung malakihan, di ba? So talagang kinakarga yan sa mga four wheels vehicle, pwedeng delivery truck, bus, private cars, but very seldom kung galing yan ng Maynila or any part of the nations, hindi po pwedeng sa motor. Kaya yun yung mga occasion na kailangan ipara lahat, hindi lang motor. And sa ating OTBT, nakikita nyo naman po. Nakikita Parte yan ka naging kumpirmasyon ni City Director Erwin Rebellion sa pagkatubang sa kapihan sa Naga City PNP. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Buwan na kitang 20 minutos makalis na alas 12 minuto. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, kontrolado na kan transmission o uralakitan kan Q fever, kasunod kan tulos na depopulation as in condemnation kan gabos sa mga infected na baka as in kanding. Inan kinumpirmar ni Agriculture Secretary Arnel de Mesa kung sa intulos na ginibo ang depopulation sa gabos na na-impeksyon na kanding. Siring man baka duman sa Pampanga as in Marinduque kan Biyernes sa surveillance areas na pasok sa 500 metros na radius kan infected site. Nagkaigwaman in koordinasyon sa Department of Health at akod man sa epekto kan helang sa salud kan tawo para masigurado na mayo da ang maapektaran. Nagkondusir naman in surveillance as in contact tracing effort sa mga individual as in hayop. Sa ngunyan mayo pang kumpirmadong human case sa nasyon kan sinambit ng Q fever na ini. Base sa informasyon, katakod sa helang, ini daasarong zoonotic disease na daradarakan Coxiella burnetii bacteria na mayor na nagatama sa mga kanding, siring man baka, alagad na iulakit man ini sa tawo sa paaikan kontak sa na-infeksyon na hayop o sa indang lawas asin man birthing fluids. Pwede na ini magresulta sa tawo nin kalentura, pagtakig-takig asin man pagkulog kan mga kalamnan siring man mga kasukasuan na kung daidaa ini mabulong, pwede mag-develop sa komplikasyon sa katoy asin man sa puso kan tawo. Mientras tanto sa mga bareta kita sa lado lokal, Police Quezon City dakop sa drug bypass operation sa Libmanan. Detalles, Mike Gravito. Matupad mo yan sa paglapas ng Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sarong 53 at pulis na naka-assign at human sa Quezon City matapos nili ang mahulog sa epiglansar na drug bypass operation kan mga autoridad. Perportigan sa PNP Libanan pasado alas 2:50 ni Magaw sa Barangay Sibuho, Libanan ng Camarines Sur kan ilansar kan mga elemento kan Special Operations Unit kan PNP Regular Officer kapamamayo ni Police Lieutenant Ronaldo Carino sa supervision ni Lieutenant Colonel Owen Banaag, Chief SO5 PNP DED. Ibahan ang mga kabuhan kan Provincial Intelligence Unit kan Camarines Sur Provincial Police Office at Libanan Municipal Police Station. Pinagdagdakop ang persona kan sarong Corporal Anton, 19 anyos, native ka ng Sudad ng Iriga, Alagad, presente na Bierok, duman sa number 1 Hinova Street, Gulod, Quezon City. Ang nasambit ng pulis ang nabakalan kan sarong pusher buyer ni na pinagtutubudan ni na Shabu na nagkakantidad 1,360,000 pesos gabos pinagagamit sa nasambit na operasyon. Iyan sarong pidaso kanya genuine na 500 peso bill, kaibahan ang 54 pidaso kang 1,000 peso bill na bilang buy-bust money. Pera kani, nabawi pa sa posisyon ka nasambit na pulis. Iyo ang man iba-ibang klase ni na kwarta, kaibahan na ang sa iyang susi sa sasakyan, maging ang sa iyang short firearms na caliber 40 kasi na mga bala ka nasambit ng badil. Kabali pa sa nabawi, iyan sa rupang pidaso ka na long firearm, ang Norinco caliber 5.66 na badil, asin mga bala ka ini. Kaibahan pa sa nabawi, iyon pa ang ID, manibang ID ka nasambit ng pulis sa unyan, nasa hipatura ka na Libanan Municipal Police Station ang nasambit ng pulis, asin nakatalaan ng isang palingo nin magkakanigong kaso. Para sa serbisyo publiko sa may grabe sa Kapareta, Igorado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang dugang na bareta sa lado nasyonal, kumpiyansa si National Unity Party President asin Camarines Sur Representative Elry Villafuerte na aprobaran kan Senado ang propwesto na amyendaran ang rice tarification law na makakatabang tangarig na magbaba ang presyo kan bagas. Sinabi ni Villafuerte ang pahayag matapos man sabihon ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na madali nang magkauyon ang Kamara de Representantes sa Sinman Senado sa propwestong pagbabago sa RTL. Sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na makakatabang man ang plano kan gobyerno na ibaba ang rice import tariff
sa 15% paghali kay ni sa dating 35%. Sigon sa Department of Agriculture, ang pag-ina sa buwis, ini daa makakapahuro sa presyo kan bagas nin 6 pesos hasta 7 pesos an kada kilo. Pero sa pahayag ni Romualdez, sigon ki Congressman Villafuerte, sinabi man ni Senate President Francis Escudero, natatawan prioridad kan Senado ang pagpasar kan propestong amyenda sa RTL. Si Villafuerte ang saro sa padrino kan sinambit ng propesto sa Kamara. Ang propestong inaprobaran kan Kamara, antes man an sine die adjournment kan Kongreso kan Mayo 24. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, nag-aandam na para sa nationwide simultaneous earthquake drill para man sa ikaduhang quarter ang Office of the Civil Defense. Inagigibuhon sa Biyernes alas 2 din hapon. Sa sinambit ng drill, piglalauman na mga partisiparan publiko sa paagi kan pagibunin duck cover asin man hold posture. Ang OCD naghahanda naman para sa sinambit ng drill kay bahanan iba pang ahensya di gobyerno asin mga local government units. Mientras tanto, sa mga bareta pa kita sa lado nasyonal, 70 mga person deprived of liberty o mga PDLs sa New Bilibid Prison duman sa Muntinlupa City anipigbalyo na sa Leyte Regional Prison sa Abuyog, Leyte. Initangarig na magtauman in kadagdagan ng mga trabahador para sa mga proyektong pang-agrikultura. Ang mga ibinalyo, 50 PDL gikan sa Maximum Security Camp kan NBP, 20 man hali sa reception asin diagnostic center. Ini nag-abot sa Leyte kan na Domingo sigon sa Bureau of Corrections. Mientras tanto, sa mga bareta na kita sa lado lokal, tingin kami kan Department of Agriculture digdi sa Bicol, ang mga lokal na gobyerno na mag-aprobetsar kan proyekto sa lindong kan Philippine Rural Development Project sa indang ahensya. Sigon sa DA Bicol, ang PRDP, ini sarong World Bank funded special project sa lindong kan Department of Agriculture na maot na magmukna nin moderno, value chain oriented asin man climate resilient agriculture and fisheries sector. Sa pagkikapagtabangan sa mga lokal na gobyerno asin pribadong sektor, ang proyekto mataunin mayor na infrastruktura, pasilidad, teknolohiya, asin man informasyon tangarig na mapalangkaw ang ganar, produktibidad asin pagiging mapagkompetensya sa mga target na lugar. Sigun ki Adelina Lusa, ang PRDP Deputy Project Director, kinakaipuhan sa nang magsurat nin kahagadan ang sarong lokal na gobyerno sa ahensya. Subuot klarohon kung anong proyekto ang maot na aprobitsaran. Ilalaag digdi sa balidasyon tangarig na mahiling ang pagkaangay man kan proyekto sa mga panundon kan PRDP. Nakikiulay si Lusa sa Provincial City, siring man municipality government na mag-apply sa PRDP, tangarig na mapakaray ang sektor kan agrikultura digdi sa riyon. Tinawandoon ka ini, mas pinadali ang proseso ka ini ninhuli sa opisina na sanakan na DA Bicol ang prag-aprobar ka ini. Sa record kan DA Bicol, igwang 52 na proyekto ang natapos na digdi sa Kabikulan sa lindong kan PRDP poon kan taon 2014. Kadaklan sa mga ini, iyo ang mga farm to market roads asin man iba pa. Bareta na kita sa luwas ka nasyon. Nagpakol na sa sobrang 1,300 katawo. Anagadan, ninuli sa labilabing init kan panahon sa pag-atindir ninda sa Hajj pilgrimage. Sigon sa Saudi government na pwedeng madagdagan pa ang numero kan nasa 1,301, ninuli ta may nagkapira pang mga biktima anyaon ngunyan sa ospital. Dinagdag paninda na nasa 83% kan mga nagadan mga unauthorized na magkondusir kang Hajj kung sain naglakaw pa ang mga ini. Maski grabe ang saldang, sinabi man o nagkapiraman sa mga nagadan, may mga edad na mantang an iba, may mga pigmamati na. Kada magkaigwanin pilgrims kaya madadapat na makakuanin lisensya para legal na makaduman sa Mecca kung sa insulamenting 1.8 milyon sana ang numero na sa indang pigtutugutan. Nagkakantidad inining pirang ribong $, kung saan ang mga illegal na nagpasiring duman dahil man naglunad sa mga
tour bus na may air conditioning, asin man, may tubig siring man, pagkakan. Mientras tanto, kinumpirmar kan Department of Foreign Affairs na kabali ang sarong 37 anyos na Pinay na nakabase sa Riyadh ang nagadan sa Hajj pilgrimage. Sinuli sa heat stroke, dara kan labilabing ragit kan panahon. Sigon ki DFA Secretary Eduardo de Vega, ipiglubong na kan aldaw na Miyerkules ang sinambit ng Pinay. Base sa Philippine Embassy, Charge d'Affaires Romel Romato na nagadan na Pinay pilgrim, gikan ini sa Western Mindanao na nagatrabaho bilang dental assistant duman sa Riyadh. Ayan mga tugang, ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagpaabot nin bareta sa lado lokal. Boyet Paderes, Mike Gravito Siringman, si Oka Esmenda. Sa lado teknikal, Ariel Camarote sa kasi Pastor Serge Marmol. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Oras mga tugang, guwana po kitang 35 minutos, makalis na po ang alas 12. Oras na iniatod sa Indo ni Mayor Jano Ibardalosa kan Banuaanin Kamaligan, Camarines Sur. Sabi ng dai ka magsabay, maaanggot si nanay si tatay, mga magurang ko kay striktong marhay, kaya nunoy dapat kang maglikay. Bueno po nang natulos ang programa. Ilusyonan Kalibahan kita mga tugang asa alauna nin hapon ng daw na Lunes, tigdi po sa programang Pairaniran sala. Ini po ang sendong amigo Yetbo, Boyet Pareres po. Asin sa lado technical, si Pastor Serge Marmol. May backup siya niyan, si Ma'am Risa Raquetera. Malupit si Risa, no? Kuya pati, nag-flawless ang kutis. At least kita mag-poon siyempre, Pastor. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang banal na salitang inyong narinig ay hangos sa Biblia, Aklat ng Juan 1:12. Salamat, Ma'am Sheila. Ang boses ni Ma'am Sheila, bagay na bagay sa simbahan. Kuya malumanay. Malumanay lang. Sinasabayan pa ng background music. Banal na salita ng Diyos, partner. Live na live kita sa Facebook po. Maray na udto. Mga nakaantabay, ng pizza kita mo niyan, partner. Pizza 24. Yan. Piesta sa... Itong mga patron kang San Juan po. San Juan, dyan sa Kuyan. Happy San Fiesta Fernando. pala sa tuyang amigo, si Kapitan Paul Santos kan Barangay Sabang. Wala kang tabay ka, Paul. Relax lang. Pag nainaguran, pasada kami dyan sa imong residensya, sa Barangay Sabang dyan sa Banuaan ng Calabanga. Pwera kayan, arin pang mga Banuaan. San Juan sa Goa, San Juan Street, igdi sa Francia. Ngunyan si Barasaan par na itong 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 sisibugan ka ng tubig. Duman sa San Fernando, piyesta ngunyan. Happy piyesta na lang dyan kina founder Salus Alde. Yan. Sa mga yaon po dyan, mga grupo ko sa guardians, naghaharalat ko ta na, kailang ako yan. Marupit kita. Maray na udto kay Sir na Lauro Rivera San Jose. Mauran na pagkaudto sa Sir na Lauro. Edwin De La Torre,
Jesus Munis Jr., Annalyn Balastao, Ricardo Dalisay, asin man si Luis R. Sanusi Sabi ni Jr. Ricardo Dalisay, nagdadalanda siya together with Rose Nusana. Siya yan, Rose Nusana na yan. Rose Rose Nusana. Nusana. Malupit ka, Dalisay. Ricardo Dalisay. And may naghalat. Ano ni text ay dai. Sa messenger ko si Bert. Ay, na marapara ka baga. Bert, dyan sa Pamukid, Suna 7. Marinaw to na lang sa Indo ni Bakong Roseman, ito si Mrs. mo, okay pa ka mo. Happy Fiesta sa Indo tabi dyan. Kaya lang, sa Pamukid ka, bako ka man sa sentro, ang piyesta, mayo na daasinda ni Mrs. niya. Ayun. Nahiling ta ka baga sa, yaong ka sa Mepo, yaong ka sa nagtatrabaho, Bert. Si Bert na Soriano, no. Maray na hapon. Salamat ka na pag-antama. Na marap-marapara ka. Una kumayo ka naman. Sa lugar yan Ito pa lang kamulang ni Mrs. mo ang mayo na sa Pamukid, San Fernando. Pamukid, San maray na Fernando. uto na lang dyan. Ay, kuya na, partero, igdisa sa kuyang, kuyan, research, duman pala mga partner, mga tugang sa Zimbabwe, may sarong balo duman na babae na nagkain-laban sa kaang sa iyang aki. Yung malupit, Kasalan yan, partner. Kasalan ni, Zimbabwean woman and their son claimed to be in love with each other and nagdesisyon sinda na ang sa indang relationship darahon sa next level. Nagpakasal sinda. Ay, grabe man na ina man yan. May kasalan dyan, ang ina. Ay, malupit partner ang rason niya. Malupit. Si kuyan, ang pangaran kan na babae, Betty Bereko. Betty Bereko. Nagbado siyang bigla, partner. Nagbado siya. As in, inako niya na ang ama kan sa iyang aki, pinagbabados, iyon sa iyang aki na sarong 23 anyos na si Faray Bereko. Ang nabiyuda na pala ining si Betty ning 12 taon. Biyuda na siya. Sindala lang magkairibanan duman sa sarong-harong, kaya nagka-inlaban siya. Pinagkumpirmar niya na siya 6 months pregnant. Malupit pa man, 6 Pero ang edad naman kayan? 40 anyos ining si Betty. Ang sa iyang aki na si Faray 23 anyos. Dahil man da siya nagustong magpakasal, duman sa tugang kan sa iyang agom na nagadan. Nagkukurukurt man nga sa iya. Ay naglakop ini duman sa Kiragits pa man si mama yan. Naglakop ini duman sa sendang village. Ayun. Naglakop ini asin man nagtuga siya duman sa chief na an sa endang affair kan sa indang aki nagpuon tulong taon na sindamay affair kan sa indang aki. Sigon kan investigaran partner kan chief kan tribuninda kan nagsabi ini si Betty na ako ngaya grabe na po ngaya kan magadan ang sa kuya nga aki. Grabe na ngayang agom. Grabe na ngayang kwarta ngaya ang nagastos ko sa pagpa-eskwela kay Faray sa duman sa eskwelahan. Kaya ngaya dahil ako matugot na basang na lang mawara ngaya ang kwartang ito asin dahil siya matugot na makinabang ang ibang babae igdi kay Faray. May katok man May tama ni. May tama ni. Kaya sinda nag-ibanan ka ni Paray saka si Betty. Ngunyan si Paray man nagsabi na preparado ngaya akong bayadan ang pagkakautang kan sa kuyang ama na lagadan.
Ini pala may mga duty pa na babayadan siguro nakapromiso man na babayadan ko man hulugan. Ngunyan na-discover ito ni Paray. Ako na nga po ang ma-chip, ang mabayad duman sa mga kauutangan kan sa kuyang ama. Ang sa indang local headman si Nathan Maputirwa says daisin da nagtutugot na mangyari ini sa indang village. Sapagkat ini huli sa ini itong bad omen. Yan. Anong gusto sabihin kayan? Bad omen itong masamang kuyan. Pangitain. Kaya bagaman kan inot na mga panahon ginagadan ninda parter arog kaining mga sitwasyon. Ginagadan na ninda ganoon. Pero dahil ninda maginibo na gadanon si Paray tapos si Biti huli sa Sinda takot sa pulis. May pulis naman pala sa May lugar. pulis na. Siguro, mayo pang pulis. Mayo pang pulis kayo ito. Kaya nagdesisyon siya. Ang konseho, duman sa village na ito, pinapili niya ang duwa. Ano ka mo? Masuwayan ka mo? Na duwa? Malain ang nagdisituyang village? O bagaman, mahali ka mo, malayas ka mo. Pinapili ang duwa. Araw mo partner kung pinili ka na duwa. Pinili ninda na maghali na lang duman sa village. Grabe ang inlabon. Desidido si mama. Naghalit na lang sinda kaysa magsuwayan sinda. Ang sabi kan konseho, sabi kan na kapitan, kung kapitan bagayan tapos duman. Bawal nga iyan sa tuyang village. Kamo nga papapilion ko. Masuwayan ka mo o malayas ka mo igdi. Ang pinili kan duwa kan mag-ina na mag-agum na, maglayas na sana. Kasi sinda pagsuwayon kan sa ilang mga pamayo. Ikaw akong mga na-enkwentro kayo magtugang. Pero na ininda aram. Na sinda pala magtugang. Accidental lang kabistuhan sinda. Playboy pala na sindang ama. Nagkaakit luman sa barangay. Nagkabistuhan sinda kan mga dakula na nagka-inlaban. Dahil maninda aram na magtugang. Dahil maninda aram. Buti kaya sinda nagpakasal. Kasi lang ninda na-discovery na sinda magpinsan o magtugang. Kan ipabisto na luman sindang mga ninuno. O hindi, aki baga ngayon ni Manoy mo. Iyan, yan ta. Dahil maninda aram. Pero kung ikaw ang nag-aling-aling kan pumpakan sa dit, kaya sa pagum ka. Sa kung sadit, siyempre, pagpapamimi mo yan, umboy. Mayang ko yan. Itong pagmimi mo nga kan sadit, mayong epekto. Mayong malisya. Mayong malisya. Ngunyan nga iguana. Sige na nga, mimihan ako. Umalo ka. Ngunyan nga, may girok na kung namamati. Umalo ka. Kaya, nagpalagos. Grabe ang I love youhan kan doang mag-ina na ni. Ang nangyari po yan, bakong hindi sa Pilipinas, kundi luman sa Zimbabwe. Mga itom sindano, partner. Itong mga agta. Itong nagliliting-litingan kaituman. May mga nagadalan pa sa to, partner. May naunto na lang po sa Indogabos. Ika na mag-shout out ka yan. Shout out matala, shout out dito sa kuya. Tapos na ini sa kuya, kakapersa naman nag-shout out. Sa live kang BBS. Diyan po sa mga nakaantabay sa tuya, sa Banuaan po kan Baaw. Maray na hapon po ki Norma Alarde. Si Norma Alarde pa lang sa Baaw, Camarines Sur. And syempre, Carl Daniel Fincaliro, maray na hapon sa imo diyan sa Concepcion. Susan Jacosalem, Valenzuela. Jaco Salim. Yan. Ma'am Daryl, Sir Boyet, kumusta kayo watching in Facebook Live? Shout out sa Jaco Salim family. Aruda family. Salamat. Ang Muslim garo ini si Madam, ang apelido baga. Maray na hapon po. Salamat po ma'am, Ma'am Susan, sa iyong pong antabay. Kaya lang apelido mo, Valenzuela, garo taga pinsan ka ni Alan Valenzuela. Taga dyan ka sa kuya. Mga Valenzuela, mga taga San Fernando talaga yan. Bueno,
Pag alauna po, yaon na si Ate Risa, preskong presko. Live na live. At saan si Ma'am kuyan, Risa Rakitera. Ano? Si Risa Rakitera. Alauna, hasta alas 2 po yan. Pag alas 2, partner. Pag alas 2, siyempre ako na dyan sa luwas. Sige ang Yusi. Ano? Si Bobby Cool. Ang pantasya kan bayan, pantasya kan mga balo, as in man senior citizen. Si Hindi pwedeng pantasya kan daraga. Bako, ang nag-aapod sa iya, medyo nagtatakig-takig na ang busis. Ano? Abangan po ninyo alas 2 hanggang alas 4, si Bobby Cole sa programang Lovers Park. Siyempre kaya partner, ano ba ganin, mga nag-siesta. O, araw ngunyan, sa iba, maturog-turog na, naghihirig na yan, nagapahiran. Pagkatapos, ano ba dyan, napapaturog na. O kaya, nagadawag-dawag sounds, ang music. O kaya, naabot sindakan, abot pa sa programa ni Bobby Cole. And syempre, pag alas 4 po, si Pastor Eman Prado, Redeeming the Time program. Hanggang alas 5, and Jesus, yesterday, today, and tomorrow. Pag alas 7 mga tugang, antabayanan po nindo si Doc Minting Ramos. Yan, iyo pa yung maantabayanan nindo mga programa. Igdi po sa BBS FM. Kuya ngunyan na partner, kabusalos na radyo. Nagbarita kaining sarong Bicolanong pulis na nadakop sa drug by bust operation dyan sa Libmanan. Siya pala, taga-Iriga. Taga-Iriga mga kuyan. Anong apelyido kayo? Lagatik. Lagatik. Ano? Mga taga-Rinconada talaga yun. Rinconada. 53 anyos. Kuya nila, perang taon na sana, ma-retire na siya. Milyones ang sayang ma-receive kung siya naka-retire. Pero natintaran siya kapag tindaning Shabu. Pag-deliver kang Shabu, na bypass po siya dyan sa Libmanan nga Camarinesur. Nabawi sa iya ang mahigit pang labi pa sa 1 milyon pesos talaga kan umayoy ipinagngangalad na bulong o Shabu. Kaya mayong mga kuro kabaro. Mayong kabaro. Kaya lang ang problema, pag kabaro partner, mayo ka dyan ma-interview. Maski pa yan chief of police, maski pa yan... testingon daw ni Mike, grabe ito kung ma-interview mo ang Libmanan sa aga. Mayo kuyan, mayong mapa-interview ka nita, kabaro baya. Miski na nagibo ng kaliwaswasan. Kabaro nga kundi may data man ang nagibo ng ginibo. kaliwaswasan, nagpapa-interview. Nas bagay itong sabi ni Kuya, yung reporter. Ni Kuya, isa na nga si Ed. Ed Saliba, paghahanap na niya, ay, hindi ko po ngayon aram yan. Hanap pa niya, ay, nakapuli na po ngayon. Itong saruman, ay, maayo po ngayon, nagpasintro. Kaya pag napikon si Ed Saliba, na, sige, arog ka mo kayan, pag kamo ngayon, naghanap man sa kuya, tama pa witness nga kamukal mga dakop nindo, turog man ako. Tama mong gibon Ed Saliba. Dahil ka nang alikan mga witness na yan, pag abot kan aldaw, at ibaan, nag-witness ka, dahil puro panigos ang sa imong na-witnessan itong nadakop, pag nakaluwas yan, badi ka saksakon. Ba't saksakon ka? Nagbalos. Nagbalos. Bad ngayon nag-witness, bad ngayon nagtukdo sa kuya, witness, pirma naman, pati ngayon digdi. Baad pag nakaluwas yan, saksakon ka kayan, takalakla, nakakaluwas man sana, tama yung maray na evidence ng pinagpapiling, ang mga pulis sa korte medyo ragap ang mga pulis. Ito sila man pero ito talaga mga ragap ang pulis na mayong makusog na ebidensya para makonvict ining mga tutualakan ibinagbabawal na droga. Kaya ako sa imo ko nagdadangog ka Sir Ed. Lai ka na dyan magparawiri witness pag nagkaigwaling rimalaso, dahil isasakripisyo kan pulis ang sa indang kuyan, trabaho. Ikang sakripisyado dyan. Kaya ako nagpropundo na akong witness na kalukuhan. Kaya pala hindi ka na nag-witness sa kasibus dain ako. At pag nagkaigwaling problema, papabot sa korte, abala sa trabaho. Kita baga, ang trabaho pwede ba makasindang mag-ang witness na barangay official, di ba? Pwede yan. Ang komposisyon kaya partner kan mga mandatory witnesses, hali sa court. Ali itong barangay elect, barangay official, tapos taga-media. Pag nawara ang saro dyan, delikado nang madismiss ang kaso. Dapat kumpleto yung tulong iyan. Kaya pabayaan mo sa man sila Kuya Ed na magka-problema.
May re-interview man lang, dakop na. Dakop na ang suspect. Para masimbag Para ka. masimbag sila. Kung ano ang kung si Say talaga ini, kung pera ang nakuha, ini halo na ninda pigmamatsagan. O para masimbag sila kaya. Ano naman tatablahon ka ninda. Pero ngunyan, pag may nag-apod sa imo na pulis wala ngayon, mapawitis, ay, tablado ka man sa ko, turog ako. pero pulis baga ito, partner, saan man daw hali? So, Manila ito, partner. Duman niya nagkualing, pwedeng haluin na ining, gibo ka ining pulis na ini. Siyempre, surveillance man yung bagay may na mga kontak na sa igdi. Nali na nga ng iriga, pababa na, pasirin may na. kuya niyan, partner, big surveillance man yung lalaki. Kaya nga ni. Ngarig baga, siyempre, pigmamanmanan siya kung hain na siyang part. Pwede nga ini, nakapagbagsak na din nakakaperang bisis. Dakula nang naibagsak ka ining pulis na ini. Di man daw inaangkay ni sa mga dakop kang Ay, pulis. di tama, intindihan kung winakip man kayo itong mga dakop na daluman sa Manila. Pig inaandit-dit ka nakatipo na. Iyon na naman yung pigda. Deliver. Tapos sa man ninda yan, partner, palan. Pagkakaagyan naman sa evidence room. May evidence Di paingurag room. na dyan siya, bu. Paingurag na yan. Ayan nga yan. Kuya, ng mga ebidensya. Ngunyan, pag lakol na, maano na ning hagad na ning permiso sa korte, susurluon na yan. Pakalakagaon ni aapon. Kanugon. Kaya nanganganugon yan, riribayan ninda ning tawas. Riribayan na ninda ning tawas yan. Tapos, itong mga itong mga items talagang totoo, yan, ibibenta naman ninda. Recycling nga, recycling Sali sa otoridad man sa liban sa ninda. May mga kontak pa ini, mas dakula pang sindikato ang kontak ka ini ni Pugi. Kaya mareman na nadakop ini tanganing mainaan kung bako man gabos sa mapundo, mainaan ang supply ng droga igdi sa tuyang lugar. Kaya yan ang advice ko sa imo kakang Ed na dai kala dyan. Makukuha mo man sa yung barita na kung talagang papalos, siyempre mapapurugi. Bahala man sila maghanap ka ng ibang taga-media na ma-witness dyan. Para yung mahapot ka, ano po ngayon talagang pangyayari kayo ni madali yun bagang magsimbag ba ko itong madulag ka kaya ba lang kapatid naman sa operation ay kung nagkaprotokan sawisawan ka hindi tudas kay bahan sa EDSA operation pero daipig running interview yung baga datang style ka ng mga pulis na yan na kaibalan sa operation nagpuyat alauna daan nangyari pagkatapos maka-interview ko lang ng date na oras tatablahon ka nagturog na po ngaya itong saruman ay naghali po kaya itong saruman nag-uli na po anong klaseng mga amigo mo yan dyan sa Libmanan Municipal Police Station tanday ka lamang pinaundrahan na makaula na ma-interview sa mas agat kiniit tingunta si Mike Gravito kaya si Mike medyo malupit-lupit ini pwedeng makaulay si may mga Mike amigo yan dyan cellphone sana mas giharayo na kukwenta Ili unta kung magpa-interview ka na dyan ba kung ako ang angkor dahil ako ma-interview dyan sarong bisis ka lang tablahon medyo iba na ang dating sa imo kayan kaya may advice ko kay Mike dahil ka naman ganda dyan witness mandatory witness na yan ayan mga pulis may kamandarong badil maray ang big-witnessan ni Mike sa pasakaw kako na magkaprotokan tamaan yan sa rong pulis may makukuha ang pamilya paano halimbawa ang masawisawan yung mga pulis na yan, pag nagkaigon ng problema, dahil kayo isasakripisyo ang sa indang karir. May makukuha yan, may mga insurance yan. Bagano kung nagkaputukan, yaong ka dyan. Kaya ako, minundo ko na kan ng mga witness na yan, garo pati, yan. Bueno, sabi ni Susan Jacosalem Valenzuela, pinsan da si agum niya ni ni Alan Valenzuela. Ni Alan. Mabuot po yan pero, si Alan. sinda mga taga-hubo minalabak.
Ngunya nagadalan siya sa Manila. Ay, Thank yun. you. Si Alan Valenzuela saro ini sa mabuot na amigo. Maray na amigo ini. Sana inaabot na kitang oras. makabalik ini diyan sa posisyon. Bueno mga tugang, salamat sa inyong pagantabay sa agaliwat mag-iribanan kita si Boyet Paderes po. And sa lado technical, kaibahan po si Pastor Serge Marmol. Alauna mga tugang, yaon na po si Ate Risa Raquetera, masunod na. Salamat po kan sa inyo po ang tabay. Verbo kami masih digustuhan, inintahap-tahap basi hindi ka nga, kay di namaan ko siningatiyan, handa mo nga ka